May isang lugar na puno ng mga kwento ng kababalaghan kung saan ang iyak ng sanggol ay nagmumula sa isang puno na tila may sariling buhay. Isang lalaki ang naglakas loob na tuklasin ito, dala ang kanyang pagdududa at pagnanasa na patunayan ng alamat. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng mga nakakatakot na babala at isang kaibigang hindi na nakabalik. Pero sa ilalim ng puno, isang tiyanak ang nagpakita, nagbabanta ng panganib na hindi niya inaasahan, isang karanasan na magpapatunay sa kanya na may mga kwentong mas mabuting hindi na lang alamin. May isang lalaki na dumating sa amin noon. Mahilig daw siya sa mga alamat at kwentong kababalaghan. Nakarating sa kanya yung balita na sa amin ay may isang lugar na kapag napuntahan mo ay makakarinig ka ng iyak ng sanggol. Dahil mahilig siya sa mga alamat, gusto niyang malaman kung totoo nga ang mga kwento. Sabi niya, na-curious daw siya sa kwento at gusto niyang maranasan ito. May nakilala siyang matanda na nagkwento sa kanya ng tungkol sa isang kakahuyan na bawal pasukin. May isang puno raw doon na kapag nalapitan mo ay makakarinig ka ng iyak ng sanggol. Natawa raw siya at sinabing gusto niyang makita yung puno na yon. Sabi ng matanda, marami na raw ang naglaho at nawawala dahil sa puno na yon. Pero mapilit yung lalaki. Ang sabi niya, kung talagang may ganoong puno, ay gusto niyang makita. Kung hindi naman ay gusto niyang patunayan sa lahat na imbento lang ang kwento. Noong una ay ayaw pa sanang sabihin ng matanda kung saan matatagpuan yung puno. Pero dahil nga mapilit yung lalaki, ay binigyan siya ng mapapapunta roon. May kasama siyang kaibigan na mas matagal nang nakatira sa amin, pero hindi pa raw nakakarating sa lugar na yon. Magkasama silang pumunta roon. Habang naglalakad, ramdam nila yung malamig na hangin na parang may humihinga sa batok nila. Tapos yung mga dahon, parang may ibinubulong na hindi mo maintindihan. Nakakakilabot talaga. Nakakarinig na rin daw sila ng iyak ng sanggol. Sa paligid ay may mga nakasabit na bungo ng hayop at mga babala na huwag nang magpatuloy. Pero dahil nga mapilit yung lalaki, ay nagpatuloy pa rin sila. Hanggang sa makita nila yung puno, maraming manika na nakasabit sa mga sanga ng puno. Nakakatakot daw yung itsura ng mga manika dahil parang nakatingin sa kanila. Nagsimula ng kabahan yung kaibigan ng lalaki. Sabi raw nito ay hindi maganda ang pakiramdam niya at gusto na niyang bumalik. Pero yung lalaki ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Naiwan daw yung kaibigan niya sa gilid ng kakahuyan. Siya naman ay nagpunta sa ilalim ng puno. Doon daw ay may nakita siyang sanggol na naglalakad papalapit sa kanya. Natakot daw siya dahil hindi niya inaasahan na may sanggol doon. Lumingalinga siya at hinanap kung nasaan yung mga magulang nung sanggol. Pero wala siyang nakita. Yung sanggol naman ay patuloy na lumalapit sa kanya. Napansin niya na may mga ngipin na yung sanggol. Nakatayo lang daw siya at pinapanood yung sanggol. Nung makalapit ito sa kanya, ay ngumiti ito. Nakita niya na patusok yung mga ngipin ng sanggol, parang mga pangil ng hayop. Biglang nag-iba yung itsura ng mukha nito, naging masama at nakakatakot. Tapos ay bigla itong tumalon papunta sa kanya. Doon na siya natauhan at naalala niya yung mga kwento tungkol sa tiyanak. Tumakbo siya pabalik sa kalsada. Nakakarinig daw siya ng iyak ng sanggol sa likod niya. Nilingon niya at nakita niya yung tiyanak na tumatakbo papunta sa kanya. Bumilis pa yung takbo niya, pero yung tiyanak ay mabilis din. Sa isip niya ay hindi na siya makakabalik sa amin. Pero naalala niya yung anting-anting na ibinigay sa kanya ng matanda, na sabi nito ay makakatulong para protektahan siya laban sa mga masasamang espiritu. Hinawakan niya yon at nagdasal ng mataimtim. Nung lumingon siya ay wala na yung tiyanak, nakabalik siya sa amin. Pero yung kaibigan niya ay hindi na nakabalik. Parang nalunod sa dilim ng kakahuyan.
Nadagdag na naman siya sa mga taong nawawala sa amin, na parang binura na lang ng hangin. Isang buwan ang lumipas at may dumating na naman sa amin. Sabi niya ay hindi raw siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa puno na may iyak ng sanggol. Kaya gusto niyang pumunta roon. Hindi na nakabalik yung lalaki na yon. Patunay na totoo ang mga kwento tungkol sa puno na may tiyanak. Hanggang ngayon, ang puno ay nananatiling isang panganib sa sino mang magtangkang lumapit. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na may mga alamat na mas mabuting iwan na lang sa dilim. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, minsan ang iyak ng sanggol ay hindi dapat sundan. Hanggang sa muli mga kaibigan,